ito naman, Sandro, kaugnay pa rin sa El Nino. Pag-usapan naman natin ang mga dams natin, misalo na itong Angat Dam. Dahil ito palang Angat Dam, 90% ng supply ng Metro Manila at kalapit na lalawigan ay nanggagaling dito. Kaya naman para pag-usapan nito, makakausap natin ang Dam Manager ng National Power Corporation na si Mr. Romualdo Beltran. Good morning. Good morning po, sir. Magandang umaga po. At syempre, welcome po dito sa Good Morning, Boss. Sir, siguro pag-usapan po muna natin, kumbaga yung trabaho po ng NAPOCOR at ninyo po bilang dam manager nga po. Paano po ba, kumbaga, pinapatakbo ng NAPOCOR ang mga dams na meron po tayo sa bansa? Kasi alam po natin na napakarami po niya na nakakalat sa buong Pilipinas na, kumbaga, na iniikot ang supply ng tubig natin. So, meron pa tayong mga ibang mga organisasyon na kausap at katulong po sa paggawa natin ng ganitong mga bagay? Well, actually, ang National Power Corporation ay namamahala sa maraming dams mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Particularly dito sa Luzon, nandiyan yung Angat. Ito yung pinaka-importanting dams na pinamamahalaan ng National Power Corporation. Namamahala sa watershed area ng Angat Dam at buhat dito sa Angat, dito po nagmumula ang supply ng tubig dito sa Metro Manila. Okay, so bago po natin pag-usapan yung preparasyon po for the El Nino, no? Paano po ba yung sistema ng paghahatid ng dams ng tubig sa ating mga bahay? Well, dito sa Angat, dito po nagmumula yung 97% ng tubig na sinusupply ng MWSS sa Metro Manila. Mula po sa Angat, ginagawa po ng National Power Corporation, nag-generate po muna kami ng kuryente. Pagkatapos po makapag-generate ng kuryente, yung tubig po na lalabas sa aming powerhouse o sa turbines, pumupunta naman po sa Ipo Dam. Ito po yung dam na nagda-divert ng tubig papunta po sa Metro Manila. Mula naman po doon sa Ipo, patungo siya sa Lamesa at from Lamesa, nagpupunta na siya sa mga concessionaires. At ang concessionaires naman po ang nagtitreat ng tubig at siya din po ang nagdi-distribute sa ating mga bahay-bahay. Yes. And ito po, sir, ang gusto kong matanong gaano nga po ba talaga karaming dams meron tayo? Dahil alam naman natin na matunog na pangalan palagi pagdating sa mga dam ay ang Angat Dam at kumbaga marami sa ating tubig ang nanggagaling dito. Pero I think hindi po nang alam ng ating mga boss ngayon ay napakarami po talaga. At ilan po ba dito ang minamanage, kumbaga, o pinapangalagaan ng NAPOCOR? Sa amin sa National Power Corporation, meron po kaming minamanage na 17 dams at grupo ng mga dams sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sa Luzon po, meron po tayo, nandiyan yung 6 na malalaking dams. Yan po yung Ambuklao, Binga, San Roque na nasa parting norte ng Luzon. Nandiyan po yung Kaliraya, Lumot, nasa south naman po siya. At yung Angat po, yun po yung nasa sentro at na pinanggagalingan po ng tubig pang-inom para sa Metro Manila at saka ng tubig para po sa sakahan sa Bulacan naman. Okay, so ano po ba ang inaasahan natin sa ating mga dams pagdating na po ng El Nino? Ready na po ba tayo? Are we prepared? Well, actually, naghahanda na po kami sa National Power Corporation. Katulong po namin ang ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, may plano po mag-undertake ng cloud seeding dito po sa watershed ng Angat para po matulungan maibasan yung kakulangan ng tubig ating Angat Reservoir. So, yun po ang isang paghahandang ginagawa po namin ngayon. And sir, ito pong threat nga po ng El Nino, is this something that we should be worried about po ba? And kumbaga, paano po ba ang nagiging effect nito sa ating mga dams? Like, gaano kalaki siguro yung water level na pagbaba na na-experience natin sa ating mga dams every time na, kumbaga, we experience El Nino o tagtuyot? Well, noong 2010, ang meron ng mabigat ng El Nino or strong El Nino, anong nangyari? Bumaba na ang level ng Angat. Bumaba siya hanggang less than 160 meters above sea level. So, yun po nangyari. So, ngayon po, itong El Nino na darating na sinabi po ng Pag-asa, ang epekto po nito ay sa last quarter po ng taong ito at maaaring umabot sa 2015. So sa ngayon pa lang, ang sabi ng Pag-asa, may mga ulan pa darating sa ating watershed. So i-manage po natin yung ulan na yun at i-ensure po natin na pagdating po ng katapusan ng taong ito, ay puno po ang reservoir natin. Apply sa susunod na taon. Okay, so ano-ano na po ba yung mga preparasyon na ginagawa po ng NAPOCOR? Well, sa ngayon, yun nga, katulad sinabi ko sa inyo, nagpaplano kami mag-cloud seeding na gagawin namin sa buwan na ito, o hindi next week o sa ikatlong linggo ng Mayo. So, kasama po namin ang Pag-asa. Bureau of Soils,
MWSS. Yes, sir, para sa mga hindi po nakakalam, ang cloud seeding, paano po ba yung proseso nito na may parang aeroplano na may mga dinadrop po sa mga clouds po natin which makes them pour rain sa areas kung nasaan po yung dam? Ganun po ba ang mangyayari? Oo, ganun po nga po. Bali ang mangyayari, meron po tayong mga spatter ng clouds na galing po sa Bureau of Soils. Then pagka meron po mga seedable clouds, papalipad po tayo ng aeroplano at maghuhulog po siya ng asin doon sa mga ulap na... Asin lang po, normal na asin lang po ang hinuhulog Oo, yun natin. po, normal na asin, yung po table salt, mga pino po table salt. Opo. Alright, okay. So bukod po sa nabanggit niyo po katulad po ng Pag-asa MWSS po, at of course, NAPOCORS, ano pa po ba yung mga ahensya na nakikipagtulungan po kayo? Sa Bureau of sila sa Bureau of Soils and Water Management and siyempre sa National Disaster, kasama rin po namin yun sa operations sa cloud seeding. Yes. So ito po, curious ako, sa cloud seeding, like, with us expecting El Nino to come and with us having figures already of how much yung bababa ng water level natin sa mga dams natin, how often will we be needing to do this cloud seeding na para nga ma-refill o kumbaga madagdagan ang ating supply ng tubig? Well, ang cloud seeding ginagawa namin kapag mayroong pronouncement ng Pag-asa na madidelay ang tag-ulan or magkakameron na itong ganitong El Nino. So, yun ang isang mga paraan para madagdagan ang tubig supply sa ating mga reservoir sa dams. Okay, so pinag-usapan lang kasi natin, Sandro, ngayon yung Metro Manila. Pero kamusta naman po ba yung mga ibang dams sa ibang bansa po, sa ibang parte ng bansa? Well, sa amin, sa National Power Corporation, tulad nung San Roque, ang elevation po ng San Roque ngayon ay nasa normal. Ibig sabihin, within the upper and lower rule curve. So, expected po ang elevation ng reservoir ng San Roque na sa ganung level sa Mayo. So, kung uulan na ng June, aakyat na po siya paakyat hanggang sa ma-reach yung pinaka-maximum elevation by the end of the year. Alright. Sir, siguro ba meron po tayong mga paalala para sa ating mga manonood na rin o parang siguro may ikling mensahe po mula sa inyo mula rin sa inyong ahensya na NAPOCOR at syempre bilang isang Dams Management Manager? Well, actually, ang dams ang tawag natin, ito'y kailangan natin sa ating bansa, sa development. Katulad po sa Metro Manila, ang Angat Dam po siya po ang nagsusupply ng 97% ng tubig. So, mahalaga po ito sa atin. Ngayon, sa Metro Manila naman, siguro sa ngayon, kailangan natin medyo magtipid tayo sa paggamit ng tubig. Na kung sakasakali magkameron tayo nakakulungan sa mga susunod na araw, kumbaga ma-stretch pa natin yung nalalabing supply sa Angat po. Alright. Maraming salamat po. Thank you so much. And again, Maraming that's Dams, NAPOCOR, NPC, Dams Management, Mr. Romualdo Beltran. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo na ipamahagi sa amin ngayong umaga. At syempre sa inyong panahon also. Thank you. Salamat din po.